Ayan, so ano ba ang una nating pag-uusapan? Eto, siyempre magsimula tayo sa, pagiging ipokrito netong mga kupal na nasa gobyerno. Mukhang gusto nilang, ma-win yoong puso ng masang Pilipino. Meron pa silang mga ganitong patutsada na simplehan lang daw ang parties. Pagdating ng, may mga Christmas parties daw, simplehan lang. Kasi daw bagyo. Yoong mga taga-kawani ng gobyerno, sinasabihan niyo na simplehan yung parties. Pero kayo, mga punyemas kayo, party naman kayo ng party. Wala wala nga kaming ibang narinig sa inyo kundi mag-party-party lang kayo. Pagka may bagyo, pagkatapos ng bagyo, magpapa-concert kayo. Pagka merong dilubyo, pagkatapos ng dilubyo, anong gagawin ninyo? Magpapa-fashion show kayo. So, hindi natin alam kung anong pumasok sa kokote nitong mga 'to na feeling nila by saying this or by announcing this, feeling nila mawi-win nila ulit yung puso ng taong bayan. Kasi sa nakikita ko talaga these past few weeks, eh, bumabalik yung ano, Duterte Magic. 'Di ba napansin niyo yung, Duterte Magic, yung pagmamahal ng taong bayan sa Duterte, bumabalik na naman. Nakita natin na gadlintik yung suporta kay, PRD noong siya ay nagpunta ng Senado, ta's after niya magpunta ng Senado, nagpunta siya dun sa mga namatay diyan sa may Batangas at, talaga namang sakit na sakit ang kanilang mga puso doon. Sunod-sunod yung mga bagyo, mga bossing. Dahil 'pag matapos itong kasinungalingan ni Bongbong Marcos simula nung siya ay nagsinungaling diyan sa ano, sa kanyang SONA na 5,500 flood control projects daw yung kanilang achieve at na-complete. Pero kinaumagahan bumagyo ng malakas at hindi kalaunan bumagyo ulit at hindi nagtagal bumagyo ulit. So kitang-kita kung gaano kitang-kita corruption talaga lalong-lalo na nung huling bagyo diyan sa may, bandang Bicol. Kitang-kita na nasira daw, na-overwhelm daw yung mga flood control projects. So, nagda-damage control itong mga hinayupak na ito at nagpapaka-humble. So, gusto nilang ma-win yung, tiwala ulit ng masa kasi akala talaga nila na yung cute sila sa mga pinaggagagawa nila. Akala talaga nila ang gaganda ng mga pinaggagawa nila sa Pilipinas. Nakikita naman talaga nila na medyo, parang bumabalik na naman yung gigil ng mga tao. Kasi parang dati, kaya binoto si Duterte ng, sambayan ng Pilipino dahil sa gigil sa mga dilawang tae. So ngayon, parang nakikita siguro nitong administrasyon na bumabalik na naman yung gigil ng tao and, ang nagpanalo kasi kay PRD is hate votes. At nakikita natin na talagang hindi na mahintay ng taong bayan itong, pag-alis nito sa kapangyarihan nitong si Bongbong Marcos. Kaya talaga naman, sabi nila it's about time na mukhang dapat, bumalik tayo ulit doon sa pambubudol sa mga Pilipino. Kasi nung nanalo sila bigla sila talagang nagbago, lahat ng pinangako nila hindi natupad. Ang, bago nilang pautot, ang bago nilang pambubudol na kunyari pinagtitipid nila yung gobyerno. Kung gusto niyo talaga magtipid yung gobyerno, huwag kayong bigay ng ayuda. May bagyo sa Maynila, nagbigay kayo ng pagkarami-raming ayuda sa Davao. Wala namang bagyo sa Davao. Maayos naman ang buhay ng mga tao sa Davao, pero bigay ng ayuda sa Davao. Hindi natin maintindihan kung ano ba talaga ang pakay nitong mga hinayupak na ito. At ngayon, eto naman, sisimplehan yung parties. O sige, pakinggan nga natin itong balitang ito and then reaksyonan natin at, kayo na ang, maglagay ng mga comments diyan. Again, mag-comment po kayo diyan ng related dito sa ating, topic kasi nababasa nila 'yan, okay? Ayon sa sunod-sunod na pananalasa Ba't hindi tumutunog? ng bagyo, Wait lang, Ayan, sige, pasok. hinikayat ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga ahensya ng gobyerno na iwasan ang mga magarbong pagdiriwang ngayong holiday season. Sa pahayag ni Executive Alam mo, hindi Secretary ko maintindihan, 'no, parang ang trip talaga nila, ang trip talaga nitong mga nasa gobyerno, parang wala tayong karapatan na mag-party-party, 'no. Wala tayong karapatan na maging magarbo, 'no. O kasi ang pinag-uusapan naman dito is yoong mga nasa gobyerno, yung mga daw, mga ahensya ng gobyerno. Iwas-iwasan daw yoong pagpa-party.
Pero 'pag sila puwedeng mag-party ng bonggang-bongga, natatandaan ninyo yoong ano, sinabi ng I don't know if it's DTI or, kung sino man nagsabi nung before na galit tayo na, parang ₱300 lang puwede na daw pang Noche Buena. Parang ₱500 puwede na daw pang medianoche. Parang pagka tayo, gusto nila tinitipid tayo. Pagka yung mga ibang ahensya ng gobyerno gusto nila magtipid sa kanilang party. Papaano kung deserve din naman nila 'yan kung talagang nagtrabaho naman sila ng matino, hindi naman nagtrabahong matino yung mga mga bossing nila, pero kung sila nagtrabahong matino and kung gusto nila sa kanilang opisina, mag-celebrate sila ng medyo maayos-ayos naman na ano, na party. Kayo nga, walang hiya, wala kayong ginawa kundi mag-travel. Yung mga ano ninyo, yung mga anak ni Bongbong Marcos kita mo panay ang larga here and there. O makikita mo si Sandro Marcos may hawak pang alak, pasayaw-sayaw pa, 'di ba? Tapos makikita mo si Bongbong Marcos, birthday nung asawa o kung wala ngang okasyon basta merong matinding dilubyong mangyayari sa Pilipinas, anong ginagawa ni Bongbong? Pakanta-kanta. Ginawa pang guest si Martin Nievera, kinuha pang guest yung Duran Duran. Putang-ina ninyo. Gusto niyo kayo lang ang masarap ang buhay, gusto niyo kayo lang ang maginhawa ang buhay, gusto niyo kayo lang ang masaya. Parang yung mga tao sa paligid niyo wala ng karapatang sumaya. Itong mga ahensya ng gobyerno natin lalong-lalo na kung nagtrabaho naman ng maayos yan, isang beses lang dumarating yung Pasko sa buhay natin, mano ba naman, anuhan niyo sila, pondohan niyo rin yung kanilang mga party para naman maranasan nila yung sarap ng buhay na nararanasan niyo pagka nagpa-party kayo. 'Di ba? So, ewan ko lang, parang look who's talking, ika nga. So kung ewan ko, putangina ako, clueless talaga ako sa mga nasa gobyerno kung anong mga tumatakbo sa isip nila. 'Di ba balikan ninyo lahat, itong taon na 'to, ano nangyari? Duran-duran, party-party sa palasyo, meron silang pa-fashion show, meron silang pa-concert, birthday ni ganito, birthday ni ganyan, kumakanta pa siya ng Be My Lady kasama si Martin Nievera, putangina niyan. Alam niyo ba kung magkano ang talent fee ni Martin Nievera? Nagpe-perform si Martin Nievera sa Las Vegas sa mga hotels na malalaki. Dito sa Pilipinas nagpe-perform 'yan sa mga hotel na malalaki. Imagine ninyo kung magkano ang binayad ng Malacanang diyan kay Martin Nievera sa kanyang ko-concert or pagkanta-kanta diyan sa harapan nila. Tapos ang gusto ninyo, wala ng pera ang Pilipinas dahil sa dami ng bagyo. Maging 'wag kayong maging insensitive. Habang naghihirap yung mga kababayan natin na bagyo, kayo nagpa-party-party sa mga opisina niyo sa Pasko. Habang kayo nagpa-party-party sa opisina niyo sa Pasko, hindi natin alam kung itong mga kababayan natin na mga nasalanta ng bagyo ay may maayos na kakainin ngayong darating na Pasko at Bagong Taon. Tangina niyo, gumagano'n pa kayo. Hindi bagay sa inyo. Hindi bagay sa inyo yung pagiging mabait dahil hindi kayo mabait. Bistado na kayo ng taong bayan, mantakin mo sa 3 taon. Wala pang 3 taon, 2 taon mahigit pa lang na panunungkulan niyo, dirin-dirin na yung taong bayan sa inyo dahil sa dami ng kabulastugan na pinaggagawa ninyo. Sa dami ng pagwaldas ninyo sa pera ng taong bayan. Tapos sasabihin niyo, "Hindi naman, wala namang ginastos ang gobyerno diyan." Nek-nek ninyo. Tangina ang mga tao sa gobyerno may mga event na hindi sila gagastos. Tangina lokohin niyo, lelang niyong panot. Naloko niyo na taong bayan nung bumoto sila sa inyo sa 20 dahil dun sa ₱20 na kilo ng bigas. Sa ngayon di niyo na maloloko yung taong bayan. Lalong-lalo na sa mga panahon na ganito talagang kalikasan na ang nag-e-expose ng lahat ng mga kabulastugan ninyo. Tapos bago dumating yung bagyo, instead of preparing, anong sinasabi ninyo? Mga scammer talaga 'tong mga 'to, kasi bago magsimula pumasok yung bagyo ang iniisip na kaagad nila setting proper expectations. Gano'n na yung ginawa nila, ano ngang ginawa nila, in-announce na kaagad nila na, "Naku po, wala na tayong pera dahil sunod-sunod yung bagyo, dahil itong bagyo na dumarating sa Pilipinas, ngayon lang nangyari sa history ng mundo, yung talagang magkakasunod na malalakas na bagyo. So, talagang 'di na natin alam ang gagawin natin at kulang na kulang na yung pondo natin para dito." Unang-una, sinabi mo na kulang yung pondo siguro para makahingi ka na naman makautang ka na naman, madagdagan na naman yung utang ng Pilipinas para justification yun na makautang tayo. Kaya sinasabi mo wala na tayong pambigay ng ayuda. Pangalawa, baka gusto mo na yung mga nasa abroad, yung lalong-lalo na yung mga
ibang bansa magpadala na naman ng abuloy sa Pilipinas, 'di ba? Kasi gustong-gusto niyo na tumatanggap tayo ng abuloy, sa ibang bansa, eh. Yan nga ang kaibahan ni PRD sa administrasyon ngayon, eh. Kasi nung panahon ni PRD, halos lahat ng mga nagbibigay sa atin ng mga tulong sa bayan natin, lahat umano, eh, lahat, kumbaga parang tumalikod dahil nga daw sa war on drugs ni PRD. Pero ano ba, nahirapan ba Pilipinas noon? Oo, pero nairaos natin. Eh, ngayon, mantakin mo bukas ang ekonomiya. Sabi nila maganda ekonomiya natin. Sabi nila maayos ang ano natin, maganda ang estado ng bayan natin. Sabi nga ni Manny Pacquiao, #1 tayo sa buong mundo pagdating sa ekonomiya. Eh, tapos eto na naman sasabihin niyo wala. So bago dumating yung bagyo, sinet na nila expectations ninyo, huwag kayong umasa kasi wala na tayong pera. O siyempre narinig ng buong mundo na wala ng pera, 'pag bumagyo may mga nasira, anong gagawin nila? Uutang na naman sila. So madodoble na naman yung utang ng Pilipinas. Nasaan na yung Maharlika Investment Fund? 'Di ba? Ang laki-laki ng pera ng gobyerno na inilagay diyan, bakit parang hindi nakakatulong sa Pilipinas? Akala ko ba yung Maharlika Investment Fund yung magiging sasalba sa Pilipinas sa kahirapan? O, eh, bakit ngayon wala pa rin? Wala pa rin nangyayari, ni wala pa nga yata kayong opisina, ni hindi pa yata fully functional 'yan. Nagastos niyo na yata yung pera ng Maharlika Investment Fund nang hindi pa natin napapakinabangan yung mismong, programa na 'yan ng gobyerno na sinasabi nilang brainchild ni Bongbong Marcos, hindi ba? Ano pa? Ano pa yung mga ilagay niyo diyan, kung ano pa yung mga naaalala niyo na baka nakakalimutan na ng taong bayan. Kasi ako, 'di ko rin maalala lahat, eh. Pero sa tulong ninyo baka puwedeng ipaalala niyo, ipaintindi niyo sa tao na itong sinasabi nito na ni Secretary Bersamin, eh, malayo sa katotohanan. Hindi po kayo 'yan. Tsaka bakit ikaw nagsasalita? Presidente ka ba ng Pilipinas? Nung nakaraan yung sa mga sinabi ni PRRD tungkol kay Trillanes na ni-link ni PRRD si Trillanes sa Malacanang, siya din ang nagsalita. Pagka tinatanong mo si Bongbong Marcos kung nag-a-addict ba, siya din ang nagsasalita. Eh, nawala ba talagang bayag yang presidente natin na hindi niya kayang sagutin yung mga tanong sa kanya, hindi niya kayang magbigay ng mga statements? Kailangan itong sila Lucas Bersamin, bakit Mijaldea noong panahon ni PRD, si Mijaldea ba nagpapa-interview ng ganyan? Nakikita mo ba si Mijaldea na na mas madami pang statement kaysa kay PRD? Hindi, noon ang rockstar si PRD lang, pero ngayon puros si Lucas Bersamin yung makikita mo na hindi mo maintindihan kung bakit. So magtipid-tipid daw kayo. Setting the proper expectations. Magtipid-tipid kayo, wala na tayong pera. Pinamamadali na nga daw nila, yung budget sa 2025. Eh, sa 2025 pa yun. Ano, gagamitin nyo na ngayon budget sa 2025? Lucas Bersamin, sinabi ito ng Pangulo bilang pakikiisa sa milyong-milyong Pilipinong nasalanta na magkakasunod na bagyo nitong mga nakaraang linggo. Hinikayat din ang mga opisinang i-donate na lang sa mga nangangailangan ang mga matitipid nila. Utang ina niyan. Bakit hindi kayo mag-donate? Bakit pinagdo-donate nyo yung mga normal na empleyado ng gobyerno? Ba't ang laki-laki ba ng sweldo ng mga taga-gobyerno? Ang laki-laki ba ng sweldo ng mga nagtatrabaho sa City Hall, nagtatrabaho sa mga opisina, let's say, opisina ng Department of Agriculture, opisina ng ganito, ng ganyan. Ang laki-laki ba masyado nung sinusweldo nila at nung kanilang kaperahan para i-request yun na i-donate nila? Bakit kaya hindi kayo mag-donate? O bakit kaya instead of urging yung mga manggagawa ng gobyerno na mag-donate, bakit kaya hindi kayo mag-donate? Hindi ba bilyonary si Bongbong? 'Di ba ang dami-dami nilang pera? 'Di ba sabi nung nanay niya dati na yung pera nila ay pera ng Pilipinas para sa Pilipino? O, eh, kung meron dapat nagdo-donate sa mga nasalanta ng bagyo, i-donate ninyo yung mga bilyon-bilyon ninyo. Wag yung galing sa taong bayan, ha? Wag yung pera ninyo mismo. O yung pera ni Bongbong Marcos, yung pamilya niya sobrang yaman. Oh, i-ano ninyo, 'yun ang hingan ninyo. Yung mga kaibigan ninyo na mga, nakikinabang sa gobyerno ninyo na mga oligarko, yung mga may-ari ng mga kumpanya na mga pinapaboran ninyo, 'yun ang hingan ninyo para naman maibalik sa taong bayan yung alam mo 'yun, yung sobrang-sobrang pagtangkilik ng pamahalaan natin sa kanila. Sila ang hingan ninyo ng donasyon at kayo ang mag-donate, kayong mga bilyon-bilyong mga perang mga kinita niyo na sa gobyerno, yan naman ibigay mga congressman. O ba't hindi niyo sabihan yung mga congressman na i-donate yung mga relos nila? Gusto niyo yung mga manggagawa ng gobyerno magtipid-tipid tapos makikita mo pasweldo ng taong bayan na congressman merong 5 milyong relo,
merong 4 na milyon na relo, merong 1 milyon na halaga ng relo. Makikita mo mga naka-bulletproof yung mga sasakyan, yung mga nahuhuling sasakyan nila sa na tumatawid diyan sa bus lane, mga Cadillac Escalade, mga kung ano-ano mamahaling mga SUV. Bakit hindi nyo kaya ipagbibenta ang mga hayop na yan tapos i-donate nyo sa taong bayan para naman meron kayong magawang matino sa buhay ninyo? Sobrang garbo ng pamumuhay ninyo kayong mga nakaupo sa gobyerno tapos yung mga nagtatrabaho para sa inyo, itong mga government employees na ito, gusto nyo sila ang mag-donate para sa mga nasalanta ng bagyo? Medyo makapal ang mukha ninyo. Sabi nga nito ni Leonora pala, na sana kung yung binayad niyo daw doon sa Duran-Duran, sana i-donate na lang, 'di ba? Halimbawa, ako birthday ko, biglang pagdating ko, uy, nandoon yung Duran-Duran. Anong ginawa ni Bongbong? Nagsayaw-sayaw siya, 'di ba? Yes, party party, inom, kung ano-ano. Kung si PRRD 'yon, pagpasok niya doon may gano'n, "Oh, ano 'yan? Sino 'yan?" "Oh, gusto ko yung mga 'yan, kilala ko 'yan, pero ba't nandito 'yan?" "Eh, hindi regalo ni ganito." "Ay hindi, ayoko ng ganyan. Hindi ako dapat nireregaluhan." Doon pa lang alam mo na meron ng katarantaduhan yung gobyerno, eh. Kasi hindi ka dapat puwedeng tumanggap ng kahit na anong regalo, gets mo? Kapag ikaw ay nasa gobyerno, kahit na anong pabor, regalo, or kung ano man manggagaling sa ibang tao, lalong-lalo na sa pribadong tao, hindi ka pupuwedeng tumanggap. So, the fact na tumanggap ka ng gano'ng kamahal na banda para sa iyong birthday, anong ibig sabihin nun? Anong sasabihin mo na hindi mo kayang pigilan? Hindi, puwede mong pigilan 'yun. Kasi kung si PRRD yan, sabihin na, "No, no, no, ayoko niyan, alis ako. Di ako pupuwede rito. Bawal 'to, bawal kaming tumanggap, bawal kaming tumanggap ng regalo." Ano ba't sabi niya do'n? Regalo lang sa kanya 'yun. Nagulat na lang daw siya nandodo'n o parang sinet-up daw 'yun ng mga kaibigan niya. O hindi pupuwede 'yun. Kasi may perang involved do'n, malaking pera yung involved do'n. Binayaran yung na 'yun, yung banda na 'yun ng pagkamahal-mahal, eh. Balita ko milyon-milyon daw yung halaga nung ibinayad dun, eh. So kung ganun yung halaga na binayad dun, dapat ikaw i-de-detach mo or i-di-distance mo yung sarili mo dun. Hindi ko in-expect 'to. Pangit 'to 'pag lumabas sa taong bayan 'to, sabihin habang naghihirap yung mga kababayan ko, ako pa concert ako. Pero wala siyang delikadesa, eh. Anong ginawa niya? Nung pagpasok, nandoon na yung banda, o 'di nagsayaw-sayaw na siya, nag-party-party na siya, inom-inuman na sila, birthday ko naman. Ibig sabihin kung meron ditong insensitive, hindi yoong mga nandiya-diyan sa gobyerno na magse-celebrate ng Christmas party. Minsan lang sa isang taon nila maranasan 'yan, pipigilan niyo pa. Kayo isang buong taon kayong pakasarap sa buhay. 'Pag sinisita kayo, galit kayo, magdedemanda kayo. Suhol na ngayon, boss, hindi na regalo. True. 'Pag tumanggap ka ng anything, kahit ₱5 relos lang 'yan, galing sa ibang tao, bawal 'yan, 'di ba? Sinisita nga natin yung yung ng Shaton, mayor ng Shaton. Kasi meron siyang mga Ferrari, binigay daw ng kaibigan niya. Mayor na siya, binibigyan ka ng kotse. Bawal 'yun. Bawal nga na ikaw taga-gobyerno ka, nakikita ka sa casino, nagsusugal ka, yung mga government official, employees, puwede nga silang matanggal sa posisyon dahil lang diyan, eh. Kasi bawal silang pumasok sa mga ganyan, eh. Gets ninyo? Tapos tinanggap ng taong bayan yung alibay ni Bongbong Marcos na walang ginastos ang gobyerno dun. It was provided by yung mga kaibigan niya. Same thing, regalo yun. Dapat hindi tayo tumatanggap ng regalo kasi bawal yun. So inamin nila mismo yun. Ba't nandiyan pa rin sa posisyon? Tapos ang gusto mong i-impeach si Inday Sara? Gusto mong patanggal sa pwesto si Inday Sara? Pero itong umaamin ng nireregaluhan siya ng kanyang mga kaibigan dahil birthday niya, nakakalusot. Double standards. Sa mas simpleng Christmas parties, sisiguraduhin naman daw ng gobyernong maagang mararamdaman ng mga apektadong residente ang diwa ng Pasko. Parang kasi magbibigay sila ng 13th month bonuses, 'di ba? Parang sa sinasabi na 'to ni Bersamin, mukhang yung inaasam-asam ng mga kababayan nating nagtatrabaho sa gobyerno na mga bonuses, 13th month, mukhang hindi niyo makukuha mga bossing, pasensya na. Mukhang magaling talaga sila dun sa setting proper expectations. Yoong magsasabi sila ng sitwasyon bago pa man dumating yung totoong yung totoong sitwasyon. Magsasabi na sila ng sitwasyon, "Wala tayong pera." Yung kumbaga ikaw, pumasok ka sa bahay, alam mo naman na mangungutang yung tao na yun.
May kailangan yung tao na yun sa'yo kaya siya nagpunta tapos uunahan mo na siya na, "Uy pare ano gusto mo, tubig? Tubig lang meron kami dito kasi medyo gipit ngayon, eh. Kasi talagang hirap na hirap yung buhay ngayon kaya wala tubig lang talaga mai-o-offer ko sa'yo pare. Eh, wala yun ano ko nga, eh, kasi nagpadala ako sa probinsya, nagkasakit yung nanay ko, eh, tapos ganyan. So ito nga walang short na short kami, 'di ko nga alam kung saan ako kukuha ng pambayad ng kuryente pre. Pero, oh, ba't ka nga pala nandidito?" Oh, 'di ba? Siyempre ikaw gusto mong mangutang, gusto mong humingi ng tulong pinansiyal dun sa tropa mo na yun na pinuntahan mo, eh, inunahan ka na niya na walang ano, na wala siyang pera, mangungutang ka pa ba? Hindi na, 'di ba? Aalis ka, "Hindi pare binisita lang talaga kita." "O sige thank you." O alis na ako, 'di ba? Gano'n ang ginagawa nila. So sine-set nila yung expectations ng mga Pilipino, sinasabi nila na, "Oh, relax lang kayo wala tayong pera, eh. May mga paparating pa na mga 5 bagyo pa, wala tayong pera, eh." So kung pumalpak sila ine-expect na ng taong bayan yun kasi nga bago pa man dumating yung ano, yung sitwasyon, inano na nila, kumbaga sinet na nila yung utak ninyo na, "Wag tayong umasa, walang pera, eh." So naku shit nabagyo ko, o aasa pa ba ako sa gobyerno, eh, sabi ni Bersamin walang pera, eh. So wala, magkanya-kanya na lang tayo. Gano'n ang, ginagawa ngayon nitong mga tolongges na 'to. So budol, oo, malinaw pa sa sikat ng araw na talagang itong mga nasa Malacanang talagang budol, 'di ba? Mind conditioning, sabi nga ni Bright, magaling sila diyan. Pinangungunahan na nila, oo, para hindi ka na mag-expect. So kung pumalpak sila, hindi ka na mag-e-expect. 'Di ba? Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan mga ordinaryong Pilipino. Bawat mali tinututukan, handang ituwid mga baliko, kasagutan sa tanong matino.